Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, ito nga pong trending na cryptic post ni Senator Panfilo Lacson. So, literally, ang masasabi ko, bato-bato sa langit, matamaan ka sana. Para-paras lang naman silang mga senador kanya-kanyang mga patama ganyan yung ginagawa nila 'di ba? Tingnan niyo itong mga nasa upper chamber pinapatamaan ng Senate President, even sa lower chamber pinapatamaan ng Senate President. Pero meron talagang dalawa doon na sobra-sobra yung atake. Ngayon, ito yung post ni Senator Ping Lacson. Sabi niya, help! Is there a veterinary? Yan o. Help, is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat and keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. So, meron kasi ditong kasi syempre 'di ba patama to. Ground floor, upper floor. So, sa politika naman, mga minamahal, if i-relate natin yan, pwedeng sabihin natin na lower chamber and upper chamber. So, klarado na merong pinapatamaan si Ping Lacson dito sa House of Representatives at dito nga po sa Senate. Ngayon, sino lang ba yung binansagan, 'di ba, sa ground floor na meow, 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 meow. Oo, meow, 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 meow. 'Di ba, walang iba kundi itong si Kiko Barsaga. Tapos, doon naman sa taas na parang tinatawag na takdog, aso, 'di ba, yung muka, nilalait ng mga tao. Tawa nga din ako doon, pati mukha nilalait. Walang iba kundi itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ito kasing si Kiko Barsaga, maingay Oo, mga minamahal, sobrang ingay. Laging nagmimyaw doon sa plenaryo. Pero kung iisa-isahin natin yung mga solidong punto, dito nga po kay Kiko Barsaga, ni-research ko pa talaga siya, kilala itong si Kiko Barsaga pala sa pagiging tagapagtanggol ng mga questionableng hearing na parang scripted, na parang meron daw agenda. So, pangalawa naman, ilang beses na ding nabanggit ang conflict of interest sa mga ini-endorso niyang project. Yan yung issue ni Kiko Barsaga. Tapos pangatlo, imbes na magpasa si Kiko ng matinong batas, abay, ang gusto niya yung sound bites. Sound bites, mga minamahal. Yung tipong lagi siyang headline, tapos sundot kalimot. Oo, ganon. Kaya, I would say that was a perfect catch or perfect description for Kiko Barsaga ang matawag na meow. Oo, dito nga sa ground. Maingay lang pero walang silbi. Ngayon, itong si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Sobra namang literally na the annoying one. So ngayon, lipat tayo kay Marcoleta. Ano nga ba yung iba niyang issue? Noong ABS-CBN shutdown issue, siya lang naman po ang naging muka ng atake. Oo, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung sinong tunay na nakinabang sa kanyang, 'di ba, ginawang panggigipit. And pangalawa, recent hearing halatang taga-coach siya, di umano, ng mga testigo na sa halip investigasyon ng mangyari, abay, nagmukha pong courtroom drama na full of scripted na eksena. Diba? Maliban pa doon, ang malala dyan is yung conflict of interest also. Diba? About sa Diskaya, yung sa asawa niya na related nga po dito sa mga Diskaya, na yung mga Diskaya nag-invest dito sa Stronghold Company, ng 200 plus million. Tapos, bilang delikadesa, ayaw mag-resign ni Senator Rodante Marcoleta. So, kaya itong patama ni Ping Lacson is swaktong-swakto kasi imbis na magtrabaho para sa mamamayang Pilipino, abay para silang mga matatawag nating mga hayop, literal, sa circus na puro lang ingay,
pero wala naman silang mga sustansyang ibinibigay. So, itong tweet ni Senator Panfilo Lacson, nag-viral po ito mga minamahal kasi kilala po si Ping sa pagiging diretso. Oo, direct to the point. Pero ewan ko ba sana ni-real talk niya na lang ba, di ba? Real talkan sila. Ganun na lang sana yung ginawa ni Ping, hindi niya na pinaabot sa patama. Pero if the shoe fits, then wear it. Kasi itong si Ping Lacson, hindi, ano siya, avoidance sa mga drama. Ayaw niya ng drama, mga minamahal. Ayaw niya yung pasikat style effect. Ayaw niya. Kung ano yung mali ang ginagawa niya, kino-call out niya. Tinatawag niya lahat. At dahil nga po na, you know, sa Senado, 'di ba? Talagang mas malaya siyang magbitaw ng mga salitang hindi kayang sabihin ng iba ng harap-harapan kasi siya lang naman po doon yung totoong matatawag nating prangka. Sobrang prangka ni Senator Ping Lacson. Kung tutusin, siya ang nagiging tinig ng publiko when it comes sa kagalingan niya sa pag-investigate dito nga po sa maanomalyang flood control projects. So ngayon nga po mga minamahal, ang pinaka-point of view natin dito, yung mga senador, you should work, 'di ba, for the Filipino people because we paid all of you, 'di ba? Pasok mo diyan, binibigyan namin kayo ng pera. Hearing, pera ng taong bayan 'yan sa mga tax ng mamamayang Pilipino. 'Di ba? Naisip ba ninyo 'yan? Tapos ano yung ginagawa ninyo? May mga certain politician kayo na masasabi nating pinapagtanggol, ano pa ba? Bukod sa pinapagtanggol, ano pa ba yung ginagawa, mga minamahal? Tawag dito, may pinagtatakpan, merong pinagsisilbihan, 'di ba? Kaya kung sakali man na itong si Ping Lacson ay mag-run, swaktong-swakto 'yan. May mga times din naman na medyo hindi ko bet itong si Ping Lacson, for example, sa pagboto niya ng house arrest, but in another way, meron pa din naman siyang nagagawang mabuti and hindi naman po magfi-fit sa character niya kung ang naging boto niya sa house arrest kay Duterte is yes. Kasi medyo soft-hearted din ata yung tao. Pero pakatandaan ninyo, ang kaso ni Digong is human rights. 'Di ba? Crimes against humanity. Tapos bigla niyong sasabihin humanitarian kinemes. 'Di ba? Yung humanitarian purposes ninyong tao, yung issue niya nga is human rights violation, crimes against humanity. Nahihibang ba kayo? 'Di ba? Human rights yung kaso ni Digong. Tapos gusto niyo ng humanitarian éclavouche para sa pagpapakatao naman kahit papaano dahil matanda na daw yung tao. Kahit pa matanda mga minamahal, hindi naman po yun basihan baka hindi ikulong ang tao na meron pong ginawang kasalanan. And I hope na nagigets ninyo yan. Hindi tayo para sa awa, para tayo sa mamamayang Pilipino. Alright, pengi lang ako ng comments, likes, and share mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and always hit po ninyo ang notification bell para laging nag-notify ang mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan at sa Team Replay, maraming salamat agad. Yun lamang at ingat mga kababayan.